Our guest speaker. She has been a household name for long before she entered public service. Her name evokes grace, elegance, and steadfastness. A returning legislator in the 19th Congress, she is distinguished member of the Committee on Appointments as well as the Committee on Food Security, Higher and Technical Education, Housing and Urban Development, Metro Manila Development, and Southern Tagalog Development. During her first term, she fulfilled her campaign promise and moved to make Bacoor a component city. Now, a thriving and bustling urban center geared towards environmental preservation and sustainability. An advocate, a champion of various causes for women empowerment and welfare to education and environment. Health is one of her primary causes, a cornerstone of a strong nation. A nurturing nanay, hailed as nanay ng mga Bacoreño, Alagang Ate Lani. Her umbrella social program ensures that the social services reach its indeed intended beneficiaries. A woman of integrity, likewise a source of inspiration for women, for having been elected as the first ever woman represented Bacoor as the second legislative district of Cavite. Consistently awarded Most Outstanding Congresswoman by the prestigious Super Brands Philippines for the years 2011. Until 2015, during her two terms as Bacoor representative from 2010 to 2016, for the succeeding 6 years, and served as the City of Bacoor's First Lady, Local Chief Executive, and the city was consistently awarded the ALG Seal of Good Local Governance. She is not only celebrated, but a multi-awarded public servant, for she was once again awarded 2023 Most Outstanding Congresswoman. Furthermore, Rotary Club of Asiana, Manila recently bestowed upon her the Person of the Year Medal of Honor. Ladies and gentlemen, please welcome with rousing round of applause our speaker who legislates, advocates, nurtures, and inspires Cavite's second legislative district, Ate Lani, the Congressman, the Congresswoman, Lani Mercado Revilla. Maraming salamat po. Isang maulang hapon po sa ating lahat. Ako, inulan na po tayo. Pagbati po muna sa PDLI National President, si Mr. Lebron Jean Galliano. Malapakan lang po natin. Ang inyong chairman ng Philippine Drum and Lyre Associates Incorporated, Mr. Ryan Leserio Calamos. Malapakan po natin. PDLI Grievance Director, Mr. Albert Gutierrez. Hello, sir. Sa lahat po ng opisyales at miyembro ng Philippine Drum and Lyre Associates Incorporated, sa lahat po ng ating mga participants, ako, iisa-isayin ko po yung mga bayan-bayan na ito, medyo madami-dami. Nandito po ba mga taga Quezon City? Ayan. Medyo buti na dyan kayo sa ilalim ng ating pong roof. Ayan. Caloocan City! Parañaque City! Bulacan! Zambales! Tagkawailan, Quezon! Lukban! Antipolo City! Kapalonga! Lucena City! Valenzuela City!
dasal natin sa Panginoon. Lord, ihinto mo ang ulan para makapag-perform pa. Ang ilan pa bang participants? 4 more participants at bago tayo makapag-awarding. From mula sa ating mahal na Senator Ramon Bong Revilla Jr., sa ating mahal na Alcalde, Mayor Strike Revilla, sa aming mahal na Vice Mayor Rowena Bautista Menjola, at sa inyong lingkod, Congresswoman Lani Mercado Revilla, we welcome you to our city. Alam naman po natin na ang lungsod ng Bacoor ay kinikilalang National Marching Band Capital of the Philippines. Pinirmahan po ang ating batas na ito noong panahon ng ating dating Pangulo Presidente Duterte. At magpahanggang ngayon, pinapatunayan po natin na masigla ang larangan ng pagiging musiko dito po sa lungsod ng Bacoor. Naaalala ko patuloy noong 2020, nung tayo po ay nag-initiate ng isang International Marching 2018, nung ating po nga ginawa ang International Marching Band Competition dyan po sa may MOA Arena. Kasama rin po natin ang PD Line noon at magpahanggang ngayon. Ngayon na mag-2024 ay kasama pa rin natin ang PD Line. Palakpakan po natin ang PD Line. Pinapakot din po ng ating mga Senator Bong Revilla ang kanyang pagbati sa lahat po ng mga lungsod at mga bayan na nag-participate. Natutuwa po ako na majority sa ating po mga participants ay mga estudyante from elementary and high school. At isang napakagandang balita ang pumasok ngayong linggong ito, just yesterday or 2 days ago, nabalitaan po natin na isang batas ni Senator Bong Revilla ang nag-lapse into law. Ito po ang pagbibigay ng free entrance exam sa mga top 10 students po natin ng high school na magsisipagtapos to private colleges ng ating bansa. Palakpakan naman po natin yun. We are giving equal importance sa ating pong mga matatalino, ngunit mga dahop na mga estudyante na gustong makapag-aral sa kolehiyo. This will give them equal opportunities na pwede pang maging scholar at mag-apply at makapasa sa mga private institutions at colleges na gusto nilang mapasukan. Salamat po kay Senator Bong Revilla. At bilang alay din po natin ni Senator Bong Revilla sa inyong mga kabataan, nandiyan po, baka hindi pa alam ng ating mga kababayan, yung ating pong batas na anti-no permit, no exam. Pinagbabawal po ang hindi pagbibigay ng examen sa mga kabataang nag-aaral sa mga private schools kahit sila po ay hindi nakakabayad pa ng kompletong tuition fee. Importante po na makapag-examen sila para lesser ang dropout rates po natin sa mga estudyante na nag-aaral sa mga pribadong paaralan na kalimitan ay may bayad ang tuition fee. Siyempre, ang ating mga pampublikong paaralan talagang libre na po yan. Elementary, high school at ganun po ang ating mga state colleges. At yung ating mga guro, masayang masaya. Dahil po sa pagpasok ng ating pong school year 2025-2026 ay nabiyayaan ang ating pong mga public school teachers ng additional teaching allowance na hindi po kakaltasan ng taxes dahil ito po ay hindi naman income kundi gastos nila. From 5,000 pesos ang teaching allowance ng ating public school teachers ay aabot na sa 10,000 pesos. Palakpakan naman po natin ang ating po mga public school teachers. And of course, ang pinakagusto ng lahat, lalo-lalo na ang mga senior citizens, ang mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Hindi na kailangang umabot po kayo ng 100 years old para makakuha ng ayuda from national government. Starting next year, ito po yung i-discuss po namin sa Kongreso at sa Senado. Dapat mapondohan po ito dahil napirmahan na hong batas ito ng ating mahal na Pangulo, ang ating mga lolo't lola, nanay at tatay na magse-celebrate ng kanilang kaarawan mula March 15, 2024 onwards na nag-celebrate ng 80, 85, 90 at 95 ay tatanggap po next year ng 10,000 pesos. At kung kaya pang umabot
umabot syempre ng 100 years old, aba, edi may 100,000 pesos pa rin sila. Palakpakan naman po natin. Yan po yung mga batas na sunod-sunod na napirmahan at napaprubahan ng ating pamahalaan through, of course, the help of our President Bongbong Marcos and through our principal author na si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Okay? So ako hindi na masyadong magpapakahaba pa kahit gusto kong pahabain pa ang aking speech. Para tumila na ang ulan, ayan, alam ko excited pa ang ilan sa ating pong mga banda, mga drum and lyre bands na mag-perform muli. Ito po si Ate Lani Mercado Revilla, kinatawan po ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Cavite ang bumabati po sa inyong lahat. Congratulations po in advance to the winners of our drum and lyre competition, our national drum and lyre competition. At sana, lagi pa ho nating pag-ibayuhin ang kultura ng musiko. Huwag ho nating papatayin ang industriyang ito dahil creative is now. At alam naman po natin na namamayagpag ang creative industry na ito. At sana po ay lalo pa nating pagyabungin ang kultura ng musiko. Ito po si Ate Lani Mercado Revilla, kasama po si Senator Bong Revilla, Mayor Strike Revilla at Vice Mayor Ate Rowena Bautista Menjola, nagpapaalala po sa ating lahat na tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong na pagyabungin ang ating pong kultura ng musika. Maraming salamat po. Alright, mabuhay Congresswoman Lani Mercado Revilla, 2nd District of Cavite.